Ngayong umaga ay nasa Kabanata 27 tayo ng Exodo. Bibigyan po natin ito ng pamagat na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Makikita po natin ang plano o tinatawag nilang floor plan sa kabanatang ito. Makikita po natin ang maraming mga sukat, ang dapat na direksyon ng mga kagamitan sa loob ng tabernakulo kung saan ang mga yon ilalagay. Itong lugar kung saan kakatagpuin ng Diyos ang mga tao. Kung tutuusin, ang mga tabernakulong ito ay maaaring mailipat-lipat at ang Diyos ang nagbigay ng kanyang utos kung paano yon gagawin. Kung paano din patatayuin ang altar. Dito ay ginamit ng Diyos ang lahat ng kanyang makakaya upang ipakita ang kanyang disenyo sa atin. Kaya naman para sa mga tao o mga lingkod doon, mas madali na sa kanilang ilipat-lipat ang mga kagamitan sa altar. Ngayong umaga ay mababasa po natin ang tungkol po sa tansong altar at ang bulwagan ng tabernakulo. At maging din ang pangangalaga sa ilawan sa loob ng templo. Makikita po natin ang mapa rito. Kanyang itinuturo. Hindi lahat ng tao ay maaaring makapunta doon sa kahit anumang oras na gusto nila. Ngunit ginamit ng Diyos ang lugar na yon upang mamalagi sa ating kalagitnaan. Makikita po natin na hindi dahil nasa bulwagan ka na ay makakapasok ka na sa templo. Dahil pagpasok, ang unang tatambad ay ang bulwagan. At ang unang makikita ay ang tansong altar. Sunod, ito po ang tansong altar na tinutukoy nila. Kung tutuusin, ang altar na ito ay mas patangkad pa kaysa sa tao. Maya-maya ay makikita po natin ang marami pang detalye nito. Ito po ang bulwagan at ang lahat ng ginamit dito ay mga punong akasya. At naroon po ang tansong altar, may mga haligi, may mga trumpeta.
mga kagamitan. Sa tabernakulo, ang lahat ay yari sa ginto kagaya ng ilawan, ang tipanan, ngunit sa labas ng altar, ang mga lalagyan, ang mga altar ay yari sa tanso. Ang kulay maaaring tulad ng ginto, ngunit ang lahat ng iyon ay yari sa tanso. Ang ibig sabihin po ng paggamit ng tanso ay ang pakikipagtagpo ng Diyos sa tao. Dito makikita ang daanan papunta sa banal na templo. Alam po natin ang haba, nabanggit ang haba ng templo. Ang Diyos ay namamalagi sa arko ng tipanan. Sa floor plan na ito, makikita po natin ang tansong altar, ang mga poste sa paligid po nito, at makikita din ang langis na ginamit para sa ilawan. Unang punto, ang tansong altar ay nagpapakita ng pagiging totoo ng Diyos, lalo na sa kanyang pakikipagtagpo sa tao. At dito ay dapat din po nating harapin ang ating sarili, ang totoong sarili, upang ating makita ang habag at biyaya ng Diyos. Ang lahat po ng nabanggit sa kabanatang ito ay may iba't ibang dimension, at wala po tayong makikitang interaksyon sa pagitan ng tao.
Kung titignan po natin ang mga floor plan ay tila walang mga impormasyon na makikita. Ngunit ang mga ito ay mahalagang bagay upang ating maunawaan ang marami pang konteksto at impormasyon sa plano ng Diyos. Maliban sa puno ng akasya, nabanggit din po ang iba't iba pang uri ng mga puno. Ginamit ng Diyos ang akasya upang pagawin ang tabernakulo dahil kaunting tubig lamang ang kailangan upang palakiin ito. Ang tansong altar ay mahalin tulad sa kulay ng ginto, ngunit ito ay may ibang kalidad kung ihahalin tulad sa ginto. At sa verse 3 at 4 ay nabanggit pa ang ilang mga kagamitan para sa tansong altar. Sa verse 4, gumawa ka rin ng parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. Ang ating Diyos ay mabuti at puno din ng kagandahan.
Ang disenyo ng tansong altar ay nabanggit at ito ay dapat na maaaring mailipat-lipat. Sa verse 8, sabi doon, kaya nga't ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Inilista ni Moses ang lahat ng mga paraan kung paano gawin ang altar upang makita ng mga gagawa nito at masunod kung ano man ang plano ng Diyos. Ang lahat ng mga makikita po natin sa screen na siyang nabanggit din sa kabanatang ito ay puro yari sa ginto. Nabanggit po iyon sa verse 3. Ang mga kagamitang tanso sa altar, lalagyan ng abo ng sinunog na taba, ng pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. At sa ilalim ng tansong altar ay mayroon pang daanan at mga argolya. Makikita po natin ang mga argolya at ang iba't ibang mga kagamitan. Gustong-gusto ko ang litratong ito dahil totoo ang porsyon na ipinapakita at kung ano bang itsura ng altar na iyon. So verse 9 at 10, ang tabernakulo ay igawa mo ng bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Ang lahat ay yari sa pilak. Ang mga paligid nito ay dapat na magkaroon ng tabing at mga kurtina. Sa verse 14 at 15, nabanggit po sa mga
Mula verse 9 hanggang 18 nabanggit ang bilang ng mga kagamitan o ng mga tabing na dapat gawin. Ang punto po dito, ang mga kurtinang ito, ang mga tabing na ito ay nilikhang isa-isa at talagang yari o kaya ay ginawa ng mga Israelita. Iyon ay gawa ng tao. Iyon ay nilikha mismo ng tao. Ibig sabihin ay espesyal at namubukad-tangi ang pagkakagawa ng iyon. Ito ay nagpapakita lamang kung paanong nais ng Diyos na maging espesyal ang lugar kung saan niya katatagpuin ang mga Israelita. Kung tayo po ay nasa mga panahon na iyon, tayo po ba ay interesado na gawin ang lahat ng iyon? Dapat po nating malaman kung paano natin higit na mapapurihan ang Diyos at higit na mapaglilingkuran siya. Naway patuloy po tayong tulungan ng Diyos upang mahanap ang ating mga being o kaya mga bagay na interesado po tayong gawin para bigyang kapurihan ng Diyos. Ang pulang parisukat na makikita po natin dito, pulang pareha ba din? Ay mga yari sa tanso. Ang lahat ng iyon ay yari sa tanso. Tandaan po natin na ang tanso ay ang representasyon ng pagtatagpo ng Diyos at ng tao. At ang lahat ng iyon ay yari sa ginto. Mayroon ding parte sa templo na yari sa ginto bilang pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Kung mapapansin po natin, ang tansong altar ay nasa labas ng templo upang maunawaan ng tao o kaya makita mismo ng tao kung sino muna sila bago makapasok sa presensya ng Diyos. Huling punto ay ang sa pangangalaga ng ilawan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay dapat nating alagaan ang ilawan upang ilaw ng Diyos sa loob ng templo ay patuloy na magliwanag.
Sa panahon po natin ngayon ay ito po ay sumisimbolo sa ating pang-umagang debosyon. Maari may mga pagkakataon na kahit ilang beses nating basahin ang salita ng Diyos ay hindi po natin maunawaan, ngunit tanging sa tulong lamang ng banal na Espiritu na tayo'y maliliwanagan sa lahat ng ito. At doon po natin makikita, doon natin mauunawaan ang presensya ng Diyos sa atin pong buhay. Ngayon, dapat po tayo magkaroon ng ganitong uri ng karanasan o kaya realisasyon. Hindi lamang dapat tungkol sa ating pagdadahilan. Ako man din ay may ganitong pag-iisip. Ngunit kailangan ko rin ang pagliliwanag pa ng banal na Espiritu sa aking buhay. Sa verse 20, sabi po doon, pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Paano palalabasin ang langis sa olibo? Ayun po ay nangangailangan ng ilang beses na pagpiga nito. Ito'y sumisimbolo lamang na tayo man din pagdating sa salita ng Diyos, dapat patuloy po tayong tumatanggap nito at patuloy na kinakain ito upang higit na makuha ang katas ng ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon na hindi po natin maunawaan ang Biblia sa ating isang beses lamang na pagbabasa. Ito ay dapat na paulit-ulit na mabasa upang maunawaan kung ano ba ang ibig na sabihin ng mga ito. Ang langis ng olibo na ginagamit para sa ilawan ay dalisay at purong-puro. Kailangang patuloy na mag-ilaw. Patuloy na mag-ilaw ang ilawang iyon kahit sa gabi, umaga man o gabi.
Dapat po tayong higit na manalangin upang higit na makita ang salita ng Diyos at mas maunawaan pa ang ibig nitong sabihin. Dapat po nating laging sariwain ang salita ng Diyos at laging sundin ang dapat nating araw ng pakikipagtagpo sa Kanya. Sa verse 21 ay mayroon pong ginamit na salita dito, aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaban ng tipan. Hindi nila ito pababayang mamamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahon gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Lagi po nating dapat hingin ang pagliliwag ng Diyos sa atin pong mga buhay. Tayo po ay tumugon sa Diyos at purihin po natin ang Diyos. Ngayon mga kapatid, tayo po ay tumayong lahat sa presensya ng Diyos. Ay atin po siyang katatagpuin. Tayo po ay dumulog sa Kanya ng may pasasalamat at pagpupuri.
Panginoon, nais ka naming paglingkuran. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ang iyong pag-ibig at kabutihan ay pangwalang hanggan. Panginoon, maraming salamat sa iyong paghahanda ng tansong altar upang kami ay maihanda rin, lalo na sa pagkikipagtagpo sa iyo. Ngayon ay sinasabi po ng salita ng Diyos sa atin na sa altar na ito ay gagamitin din ang kahoy ng akasya. Maaring ang kahoy na ito ay ordinaryo lamang. Ngunit ngayon, O Diyos, sa parehong paraan, kahit na kami ay ordinaryo lamang, ngunit inihanda mo din kami, O Diyos. Naghanda ka ng lugar kung saan mo kami katatagpuin. Ngayon, kung tayo po ay handa na magamit ng Diyos, kung handa po tayo na isuko sa Diyos ang atin pong buhay upang magamit, maaari po tayo manalangin sa Kanya. Maaring may mga parte po ng ating buhay na dapat na madalisay at mapabago ng Diyos. Ngayon, gamitin po natin ang pagkakataong ito upang ipanalangin ang atin pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtulong sa amin upang ikaw ay aming makatagpo. May mga parte ng aming buhay na kami ay napakababa, ngunit sa aming pagnanais na makapiling ka, patuloy mo kaming pinapaalalahanan. Alam namin, O Diyos, na maraming parte ng aming buhay nangangailangan ng iyong pagpapaalala upang kami ay patuloy na mapabago. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Maaaring ang akasya, O Diyos, ay napaka-ordinaryong bagay lamang. Ngunit ang akasyang ito, kung ito ay nasa iyong mga kamay, ito ay nagagamit para sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Marami man sa amin, O Diyos, ang nag-iisip na kami ay napaka-ordinaryo lamang at walang pagkakatawag sa maraming bagay. Hindi kami katulad ng iba, hindi makapagturo, hindi makagawa o kaya hindi makapagturo. Ngunit, O Diyos, tinatanggap mo ang bawat isa sa amin. Lalo na, O Diyos, ang mga may buong puso na handang maglingkod sa iyo at paglingkuran ka. Panginoon, maaring kami ay katulad ng tansong altar. At sa altar na ito, ang ibig sabihin po nito ay hatol. Ngunit sa altar na iyon ay maaaring magkaroon ng malaking sunog bilang handog sa iyo. Ngunit ito ay nagpapakita din, O Diyos, na kung paano
kung paano dapat naming harapin ang aming mga kasalanan at patuloy na madalisay. Panginoon, marami kaming mga kahinaan at pagkukulang. Handa po kami, O Diyos, na harapin ang aming mga buhay, ang aming mga pagkakasala ng may pusong handang humingi ng tawad. May mga pagkakataon na nais naming sumuko. Ngunit, O Diyos, kami ay narito, handa na isuko sa iyo ang lahat. At nagnanais na kumilos ayon sa iyong nais. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating mga buhay. Maaari po kayong tumayo. Ngayon, sabihin po ninyo sa Diyos kung gaano kakahina, anong mga parte ng iyong buhay na sa tingin mo ay hindi ka maayos, mga parte ng iyong buhay na nais mong makatagpo ang Diyos at nais mong madalisay ng Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, ginagamit mo ang bawat isa sa amin kahit gaano pa man kami kaordinaryo. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay nagiging espesyal. Panginoon, patuloy mong baguhin ang aming buhay, tanggalin mo ang bawat naming kahinaan, bawat naming kayabangan. Panginoon, maraming salamat sa iyong paghahanda at pagliligtas sa amin. Panginoon, maraming salamat. Kahit na marami po sa amin, O Diyos, ang ordinaryo. At ang lahat ng mga Bible School student na ito ay handa na paglingkuran ka. Kung kayo pa ay mga Bible School student, maaari po kayong tumayo at itaas ang inyong mga kamay. Para sa atin pong mga kapatiran na malapit sa kanila, maaari po ninyong ipanalangin ang mga kapatiran nating ito. Atin po silang ipanalangin kahit na sila ay ordinaryo lamang, ngunit atin pong ipanalangin na gamitin ng Diyos ang kanilang mga buhay. Atin po silang ipanalangin. Naway gamitin sila ng Diyos at tunay silang magamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at isinusuko, inilalaan sa iyo ang buhay ng bawat Bible School student. Panginoon, dalangin namin na naway punuin mo sila ng iyong banal na espiritu. Panginoon, handa sila na isuko ang kanilang buhay sa iyo dahil nais nila na magamit mo sa iyong templo. Panginoon, alam mo ang nilalaman ng kanilang puso. Naway punuin mo sila ng iyong pag-ibig upang sila ay higit na mapalakas sa kanilang pagsunod sa iyo habang ang kanilang buhay ay patuloy na nagagamit para sa iyo. Panginoon, naway gamitin mo ang kanilang buhay, palakasin mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng higit pang pagnanais upang higit pa silang maging makapangyarihan
sa kahit ano pa mang posisyon na mayroon sila, lalo na sa iglesyang ito. Patuloy mo silang palakasin, bigyan mo sila ng puso na masaya, magkaroon ng kasiyahan sa kahit ano bang gawin nila. Tayo po ay tumayo at atin pong isuko ang ating buhay sa Diyos. Panginoon, ito po ang aming nais. Nais namin na maging parte ng iyong templo. Amin pong isinusuko ang aming buhay sa iyo. Isinusuko namin ang aming buhay sa iyo at hindi na kami muling babalik pa sa mundo. Panginoon, gamitin mo ang aming buhay. Baguhin mo ang aming mga buhay. Panginoon, amin pong isinusuko ang aming buhay sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay upang kami ay maging parte ng iyong templo. Sa aming pagsuko ng aming buhay sa iyo upang maranasan ang iyong presensya, ang lahat ng ito ay dahil lamang sa iyong habag at biyaya. Panginoon, pinili mo ang mga Levitang narito. Sa verse 21, O Diyos, verse 1, aalagaan ni Aaron at ang kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tabat ng kaban ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahon gagawin ito ng mga Israelite at ng kanilang buong lahi. Panginoon, parehong bagay ang iyong ginagawa sa 6:11. Panginoon, lagi mong sinasabi na dapat kaming magkaroon ng pang-umagang debosyon. Panginoon, tanging dahil lamang sa iyo na kami ay napagpala at nabigyan ng ganitong pagkakatawag. Panginoon, ito ang iyong ordinansa maging sa simbahang ito. Lahat po ng mga co-worker, lahat po ng mga Levita, maaari po kayong lumabas. Panginoon, alam namin na may mga pagkakataon na kami ay mahina, na wala, O Diyos, ang pagnanais o ang puso. Panginoon, narito kami nananalangin sa iyo. Sabihin po natin sa Diyos ang bawat nating kahinaan. Tayo po ay tumulog sa Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng oportunidad upang makatagpo ka araw-araw. Panginoon, maraming salamat dahil lamang sa iyong habag at biyaya na kami ay narito. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpili na kami ay narito. Dahil, O Diyos, sa iyong mga salita na kami ay napagpapala. Ang iyong liwanag, O Diyos, ang patuloy na kumikilos sa aming buhay at siyang naming nagiging kalakasan. Ang iyong mga salita ang siyang magiging naming ilaw sa bawat naming daraanan. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na handang makinig at handang sumunod, magkaroon ng dalisay na pananampalataya sa iyo. Mga kapatid, maaari po nating itaas ang ating mga kamay upang ipanalangin ang ating mga coworker. Panginoon, tulungan mo kami na higit pang magliwanag ang iyong ilaw sa templo. Panginoon, araw-araw kami na narito upang tanggapin ang iyong salita. Naway tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy pang magningas ang liwanag na ito at patuloy na magliyab ang aming pagnanais na dumulog sa iyo.
Espiritu ng katotohanan ay atin pong naisin. Make me burning till the day of end. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life. Keep me burning till the day of end. Sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay upang ipanalangin si Pastor Joshua at Simo at ang kanilang buong pangkat. Sila po ngayon ay nasa Australia sa Favor 611. Atin pong itaas ang ating mga kamay at atin pong ipanalangin na ang presensya ng Diyos ay makasama nila. Dahil kung nasaan man sila Pastor Joshua at Simo, naway naroon ang presensya ng Diyos. Upang sila ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa atin pong iglesia sa Favor 611 Australia. Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Panginoon, aming isinusuko si Pastor Joshua at Simo sa inyong mga kamay. Naway ang iyong pabor at habag ay nasa kanila. Naway magkaroon sila ng maayos na koneksyon sa iglesia doon. Naway ang Favor 611 ay higit pang mapagpala. Naway ang iyong kapayapaan ay nasa kanila. Akin din pong ipinapanalangin ang mga taong narito, maging ang mga co-worker na narito na nangangailangang pumasok sa iyong templo. Panginoon, sa bawat araw na ikaw ay nagliliwanag sa templo, naway matanggap ng bawat isa ang uri ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Naway higit pa tayong mapagpala. At nang madala ang liwanag na ito sa mundo upang tayo ay maging liwanag sa lahat ng likha ng Diyos. Kahit saan man po tayo napupunta, naroon ang liwanag ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa na inyong makikita kung paano tunay na makikita at makilala ang ating mga sarili upang maiayon din ang ating mga sarili sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.